at malusog ang magsasakang kumukup kay Basilio. Bumuti na ang kanyang kalagayan. Hindi na siya nangangahoy. Gumagawa na lamang siya ng walis. At ang anak nitong si Telesforo or Talis, matapos magkaroon ng 3 karabaw at ilang daang piso, nagsarili ito sa tulong ng kanyang ama, asawa at 3 anak. Nagkaingin sila sa dulong bayan sa malapit na lupain na inakala nilang walang nagmamay-ari. Habang nagkaingin sila, isa-isang nagkasakit ang buong pamilya at namatay ang asawa ni Talis at ang panganay nitong si Lucia. Itay, dahil sa ating basiliga, nalapit na natin maabot natin ang tama ka anak. Kung may tiga, may nila. Sayang nga lang. Anak, huwag mo masyadong isipin. Matay ng Lucia at yung asawa. Ang mahalaga, dito kami ang lumakas. Telesforo! Magandang araw po. Ano yung sadya? Dati ka naririto. Pagmamayari namin itong kalupaan tinataniman mo, kailangan mong bumayad ng buwis sa halagang 20 o 30 piso taon-taon. 30 po, nagkataas naman ang buwis na pinatawag niyo sa akin. Yan ay nakasadya sa ating batas. Ganun ba? Sige, ito ang pera. Anak, tiisin mo na lang na natalo sa sugal ang 3 piso mo o kaya'y nahulog sa tubig at nalulun ng buhaya. Naging masagana naman ang kanyang ani at naibenta sa magandang halaga. Nagpagawa si Talis ng bahay na tabla sa nayo ng Sapang, sa bayan ng Tiani na kalapit ng San Diego. Lumipas ang 1 taon ay masagana pa rin ang kanyang ani. Dahil dito, itinaas ng mga praile ang buwis sa halagang 50 piso. Sumusobra na lang ang mga priling yan. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lumaki na ang buhaya. Naganap ang kanilang pangarap na manirahan sa bahay na tabla. Pinalak nilang mag-ama na pag-aralin ang magkapatid, lalo na si Julie. Ngunit ang pangarap na ito ay hindi natupad. Sa susunod na taon, makapagsusot ka na rin ng mabang bestida at makapag-aral ka sa Manila gaya ng ibang dalaga. Ngunit, ang sumunod na taon, itinaas na naman ang buwis sa halagang 200 piso. Hindi matigil si Kabisang Talis sa pagkamot ng ulo at pagbugtong hininga. Hindi maaari. Hindi sapat ang magkamot ulo na lamang ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Paano ko mababayaran ng 200 piso na hinihingi nila sa akin? Anak, gaya ng palagi kong sinasabi, magpasensya ka hanggat kaya mo. Huwag kang susuko ng basta-basta. Pero itay, kukunin nila ng lahat kung meron tayo. Hindi ko hayaan na masayang lamang ang pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano na ang balak mo rin? Oh, hindi ako magbabayad ng kahit isang sentimo sa lupain ito at isusuko ko lamang kung sino man ang magdidilig ng sarili niyang dugo. Anak, magbunos dili ka. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Tandaan mo, ang sinumang nanalo sa korte ay naiiwang hubad. Pinanganak tayong walang saplot sa katawan, itay. Kapag tayo namatay,
Babalik tayo sa pagiging abo. Hindi pa rin nagbabayad si Kabisang Talis at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. At nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang ipinaglaban. Kung araw-araw akong maglilimos sa isang pulubi upang hindi niya ako gambalain, sino mga pipilit sa akin sa pagbibigay kung inaabuso naman niya ang aking kabaitan? Walang sinuman ang magka-impluwensya kay Talis na umatras sa laban. Maging ang gobernador ay kinausap siya upang takutin, ngunit hindi siya natinag nito. Anak, hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Ang gobernador ay kinausap ka na at hindi ka pa rin natakot o nagpa-apekto man lang. Walang sino man ang makapipigil sa akin. Hindi ko isusuko ang lupaing iyon. Maliban na lamang kung may higit sa akin sa pagpapalago ng lupaing iyon. Natalo si Kabisang Talis laban sa mga praile, ngunit umapila siya dito. Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Itay, tulungan niyo po ako. Ano? Itay, anong gagawin natin? Magbabayad ako sa mga abogado. Kapag nanalo ako sa kaso, alam ko na kung paano siya magbabawi. At kapag natalo naman ako, hindi ko rin naman siya kakailanganin pa. Marami na ang nangyari pagkalipas ng ilang buwan. Pinagkamalanding magmamatay tao si Kabisang Talis. Dahil sa pagdadala niya ng baril, dahil dito ay pinag-utos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdadala ng baril at kukumpiskahin ang mga ito sa sinumang magtangkang lumabag sa kautusan. Isinuko naman ni Talis ang kanyang baril, ngunit nagdala naman ito ng mahabang itak. Ano ang laban ng itak sa mga armas ng tulisan? Poprotektahan ko ang aking mga pananim. Ang bawat isang tubo ay isang buto ng aking asawa. Nangyari ang kanilang kinakatakutan. Nahulog sa kamay ng mga tulisan si Talis at pinatutubos ng 500 piso. Pinantaan nilang papatayin nila si Talis kung hindi maibibigay ang patubos sa loob ng 2 araw. Nagpasya si Juling ipagbili ang kanyang mga alahas, maliban sa lakit na bigay ni Basilio. Ang lakit na iyon ay bigay ni Maria Clara, sa isang kitungin na ibinigay ng kitungin kay Basilio. Hindi ba sapat ito? Ano pa kaya ang maaari kong gawin? Alam mo, Julie, ano ang iyong gagawin? 1,000 ang iyong bahay sa halagang 20,000 at 50 piso kapag nanalo ka na sa kaso. Walang nagtangkang tanggapin ang alok na ito dahil sa takot na baka paginitan ng mga praile. Nabalitaan ko ang iyong sinabi. Papautangin kita. Ngunit kailangan mo manilihan sa akin bilang katulong. Gagawin ko ang lahat para sa akin kita. Pumapayag ko ako. Maraming salamat sa inyong tulong.
makaalis ka, ay babalik ako sa gubat at hindi namin tutungtong sa bayan. Labis na nalungkot si Julie at iniisip na rin niyang dapat na rin niyang limutin si Basilio. Dahil ang isang manggagamot ay hindi maaari makapangasawa ng isang maralita. Iba-iba ang pumasok sa isipan ni Julie. Bago siya natulog, ay umaasa na ang nilagay niyang 250 piso sa paanan ng Birheng Maria ay magkakahimala at madudubli.